kabila ng pabugso-bugsong pagulan sa lalawigan nitong weekend, bumisita si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa bayan ng San Luis para kumustahin ang mga residente na naapektuhan ng baha sa nagdaang habagat na pinalakas ng bagyong Egay at Falcon. Katuwang ang opisina ni Senador Risa Hontiveros, nagbigay ng libreng serbisyo sa konsultasyon, pagpapakuha ng dugo, ECG at X-ray. Namigay din ng mga libreng gamot. Nakita natin ang kahalagan nito at pag nagtulong-tulong tayo, magagawa natin ang paraan para matulungan ang ating mga kababayan. Nasa 500 residente ng bayan ng San Luis ang nakinabang sa medical mission. Salamat po. Gustong-gusto namin medical mission. Kasi wala kaming perang pambayad sa doktor. Isa rin ang bayan ng San Luis sa mga agricultural towns ng lalawigan. Marami sa mga magsasaka rito ang maaapektuhan umano sa rice cap na itinakda ng Malacanang. Naniniwala si Pangilinan na pansamantalang solusyon lang sa tumataas na presyo ng bigas ang price ceiling. Hindi pa pwedeng mangatagalan itong price ceiling na ito dahil kawawa rin ang ating mga magsasaka. Dahil pagka ganyan ang halaga ng bigas, mas mababa ang halaga ng palay. Sino ang tatamaan doon? Di ang magsasaka rin. No? Suhestyon ni Pangilinan, buhusan ng gobyerno ng pondo ang mga magsasaka. Pagdating ng anihan, bilhin ng gobyerno ang palay o kaya makipagkontrata sa mga farmer para ang farmer naman ang siyang magmimil sa tulong ng pamalang lokal at maibenta nila ng bigas. Mas mataas ang kikitain. May ilang magsasaka na rin kasi ang nagdadalawang isip na magtanim dahil sa pagkalugi sa baha at taas ng puhunan. Diyan pumapasok ang intervention ng national at local government, ang DA, para matulungan sa pamamagitan ng calamity fund, sa pamamagitan ng zero interest na mga pautang. Kailangan mabilis kumilos ang gobyerno, hindi makupad. Alam natin minsan, ang reklamo, nariyan nga yan, pero napakaraming rekisitos. Sa ganitong panahon, dapat tutukan ng Department of Agriculture ito. Naging chairman ng National Food Authority Council si Pangilinan nang maitalaga bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization noong 2014 hanggang 2015. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines.